Binuksan ni Paloma ang pinto ngang kawayan gamit ang kanyang kamay na hawaang isang bag na puno ng regalo. Sa likod niya, si Mateo ay may dalang backpack at malawak ang mata na tumitingin sa lahat tulad ng isang taong dumating sa isang lugar na kilala lang niya sa mga kwento ng kanyang ina bago matulog. Ang bahay ay amoy pinatuyong kahoy at basang lupa. Lahat ay pareho. Ang mesa na gawa sa kahoy sa gitna. Ang binurdahan na mantel na may mga bulak na ginawa ni Rosario gamit ang sarili niyang kamay. Ang bangan ng tubig sa tabi ng bintana. Lahat pareho. Ngunit may kulang. Isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Paloma, ngunit nararamdaman niya bilang isang butas sa gitnang kanyang dibdib. Tatay, sumulpot si Francisco mula sa dulong pasilyo. Mabagal siyang lumakad, Mas Kuba, kaysa sa naalala niya, hawak ang sombrero sa kamay at puting-puti ang buhok. Nang makita siya, huminto siya. Napuno ngay luha ang kanyang nga mata, ngunit wala siyang sinabi. Tinitigan lang siya na parang nakakakita ng isang bagay na napakaraming beses na niyang pinangarap na hindi na niya alam kung totoo. Binitawan ni Paloma ang bag. Nahulo ang regalo sa sahig. Tatay, dumating ako para bidyang kayo NG sorpresa. Gusto kong makilala ninyo si Mateo. Nandinig ang kanyang boses. Nasaan si nanay? Hindi sumagot si Francisco. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Nanatili siyang ganun, tahimik, balikat na nakasadsad na parang isang napakabigat na bagay ang muling bumaksak sa kanya. Naramdaman ni Paloma na nawala ang hangin sa kanyang katawan. Tatay, nasaan si nanay? Naglakad siya patungo sa lumang aparador na malapit sa pintong ang silid. Binuksan niya ang itaas na drawer, ang laging gumagaspang. Kumuha siya ang isang kupas at gusot na sobre na may nanginginih na sulat sa harap. Ibinigay niya ito kay Paloma nang walang salita. Binasa niya ang nakasulat sa sobre at nanghina ang kanyang ngabinti. Para sa aking Paloma, kung naising ang Diyos, sulat kamay, iyon neng kanyang ina. At dito ako magpapahinga dahil nagsisimula pa lang ang kwentong ito. Kung may naramdaman ka na sa iyong dibdib sa narinig mo, hinihiling kong ilike mo ang video na ito at mag-subscribe sa channel dahil ang susunod ay mas matindi. At iwanan mo sa mga komento kung saang lungsod mo ako pinakikinggan. Laging gusto kung malaman kung sino ang nasa kabilang dulo. Ngayon, para maintindihan kung paano dumating si Paloma sa sandaling iyon, nakatayo sa harap ng kanyang ama na may liham sa kanyang kamay at ang mundo ay bumabagsak sa kanya. Kailangan nating bumalik sa maraming taon na ang nakaraan sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Kalinga kung saan isang bata ang nangangarap na lumayo nang hindi nalalaman ang lahat ng kanyang iiwan. Ang sagada ay isa sa mga lugar na hindi lumalabas sa anumang mapa, ilang bahay na gawa sa kawayan na nakakalat sa kabundukan ng Cordillera kung saan ang mga ulap ay bumababa ng napakalapit na minsan ay parang kaya mong hawakan. Doon ay hindi nararating ang ingay ng mundo, tanging ang ihip ng hangin sa mga puno. Pino, ang huninga manok bago sumikat ang araw. At kung makikinig ka ng mabuti, ang ilog na bumababa sa mga bato sa libis. Sa lugar na iyon ipinanganak sina Francisco at Rosario. At sa lugar na iyon sila nanatili habang buhay. Si Francisco Valderas Muñoz ay isang lalaking tahimik at maraming inisip. Gumigising siya araw-araw habang madilim pa ang kalangitan. Sinuot niya ang kanyang lumang bakya, ang kanyang sombrerong gawa sa buri, at lumabas upang magtanim tulad ng itinuro ng kanyang lolo at tulad ng itinuro ng kanyang lolo sa kanyang ama. Nagtanim siya ng mais, sitaw, kalabasa. Naalaga siya ng ilang mano at 2 kambing na mas nabibigay sa kanya ng problema kaysa sa anumang bagay. Hindi siya nagrereklamo kailanman, hindi siya humihingin na anuman. Si Francisco ay isa sa mga lalaking naniniwala na ang pagsisikap ay ang tanging tapat na paraan ng pamumuhay at na ang masalita ay kalabisan kapaang magakamay.
ay nakapagsalita na ang lahat. Si Rosario Herrera de Balderas ay iba, ngunit sa paraan na nagpuno sa kanya. Gumigising siya bago pa si Francisco, bago pa ang mga manok, bago pa ang araw, bago pa ang sinuman. Sinindihan niya ang kalan ng kahoy, pinainit ang kawali, at ang amoy ng bagong lutong pandesal ay kumalat sa buong bahay na parang isang mainit na yakap. Pagkatapos ay lalabas siya upang pakainin ang mga manok. Sinusuri niya ang hardin kung saan niya itinatanim ang kanyang nasili, kanyang makamatis, kanyang min. At kung may natitira pa siyang oras, uupo siya sa tabingang bintana upang magborda ng gapanyo na walang humingi sa kanya dahil lang sa gusto niyang magiwan ng magandang bagay sa bawat sulok ng bahay na iyon. Tuwing gabi, bago matulog, si Rosario ay nagdarasal ng rosaryo ng tahimik. Hindi niya ito ipinaalam, hindi siya nagpaparinig. Upo lang siya sa gilid ng kama, ipipikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang ikikilos ang kanyang mga labi. Tinitingnan siya ni Francisco mula sa kanyang bahaging kama at hindi kailanman nagsalita. Ngunit hindi rin siya matutulog hanggang sa matapos si Rosario. Tuwing Huwebes, bago sumikat ang araw, silang dalawa ay magdadala NJ. Mga kahon ng kahoy na puno nga lahat ng kanilang inani at ginawa sa loob ng isang linggo. Sariwang keso na ginawa ni Rosario gamit ang kanyang sariling makamay, itlog, mga bungkos ngang silantro, kalabasa, kaktus, lalakarin nila hanggang sa danang guip na magdadala sa kanila sa kalsadang may lupa patungo sa Tabuk, kung saan tuwing linggo ay nagaganap ang palengke. Doon, sa gitna ng ingay at amoy ng kopra, inilalagay ni Francisco at Rosario ang kanilang mga produkto sa kanilang nakasanayang puwesto, ang parehong puwesto sa loob ng 20 taon. Sa tabi, nga ginuna nagbebenta na tinapay na gawa sa itlog at ang babaeng nagbebenta na mga sarsa. At doon, sa gitna ng mga bundok na iyon, sa pagitan ng kalan at ng palengke na iyon, lumaki si Paloma. Ngunit mula pagkabata, may kakaiba sa mga mata ni Paloma na kinikilala ni Rosario at kinakatakutan niya. Habang ang ibang mga bata sa baryo ay naglalaro, siyam nga puno at hinahabol ang mamanok, si Paloma ay uupo sa malaking bato siya, tuktok ng burol sa likod ng bahay at titingin sa abot-tanaw na parang nahahanap ng isang bagay na wala doon, na parang ang mundong ibinigay sa kanya ay hindi sapat. Tinitiknan siya ni Rosario mula sa pinto ang kusina, pinupunasan ang kanyang kamay nga apron at nararamdaman sa kanyang dibdib ang isang bagay na hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Alis ang batang iyon, hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung paano, ngunit alam niya. 15 taong gulang si Paloma at wala ng ibang pinag-usapan. Sa eskwelahan, nakilala niya ang isang guro na nanirahan ng 2 taon sa Amerika at nakukuwento kung paano ang buhay doon. Ang makalsadang sementado, ang matataas na gusali, ang mga supermarket kung saan makikita mo ang lahat. Nakikinig si Paloma na malawa ang mamata at bawat salita na sinasabi nga, babaeng iyon ay isa pang bato sa daan na ginagawa na ni Paloma sa kanyang isip upang umalis. Napansin ito ni Francisco. Napansin niya sa paraan na hindi na gaanong masigasig. Si Paloma na tumulong sa kanya sa bukid. Napansin niya kapag tahimik si Paloma. Sa hapunan nakatite sa isang punto sa dingding na parang wala na siya doon. Isang gabi, habang nililinis nilang dalawa ang matudling ng maisan, diretsahan, itong sinabi ni Paloma sa kanya, "Tatay, pagdating ko ngang 18, pupunta ako sa Estados Unidos." Ibinaba ni Francisco ang pala sa lupa at nanatili siyang tahimik. Hindi niya ito tiningnan, sinabi lang niya, "At ano ang mali sa lupaing ito?" Hindi alam ni Paloma kung ano ang isasagot, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ayaw niyang saktan ito. Nanatili silang tahimik sa natitirang bahagi, nga hapon, nagtatrabaho ng makatabi ng walang imikan na may bigat ng
Salitang iyon na nakabitin sa pagitan nilang dalawa na parang isang maitim na ulap. Nang gabing iyon narinig ni Rosario si Francisco na paikot-ikot sa kama. Wala siyang sinabi. Ngunit kinabukasan, pumunta siya sa silid kung saan nila. Iniingatan ang mga lumang kumot, inalis ang isang maluwag na tabla sa sahig at kumuhang lata na hindi alam ni Francisco na umiral. Sa loob nito ay may malukot na prang papel, mga barya, lahat ng inipon ni Rosario sa loob ng maraming taon, bawat sentimo na natitira mula sa pagbebenta sa palengke, bawat barya na natatakpuan niya sa damit kapag naglalaba, bawat sentimo na ibinabayad ng mga kapitbahay kapag tinutulungan niya silang magborda ng mamantel para sa mga pista ng baryo. Lahat ay napupunta sa lata na iyon nang walang sinasabi kanino man dahil alam ni Rosario na aalis si Paloma at kung aalis siya, hindi siya dadaan sa burol, tatawid sa disyerto sa gabi tulad na mga anak ni Don Cleofas na umalis at hindi na bumalik, hindi ba? Aalis ang kanyang anak sa malaking pinto, may mga papeles, may tiket na eroplano, nakataas ang no. Nang 18 si Paloma, inilagay ni Rosario ang lata sa ibabaw ng mesa isang umaga pagkatapos ng almusal. Tiningnan ni Francisco ang lata, tiningnan si Rosario at naintindihan ang lahat ng hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Rosario. Ngumunguya siya, napaluha, ngunit hindi nagsabing hindi. Ang pamamaalam ay sa hintuan kung saan sinasakyan ang diap patungong lungsod ng Baguio. Mula doon, sasakay si Paloma ngang bus patungong Maynila at mula Maynila ay lilipat patungong Los Angeles kung saan sasalubungin siya ngang isang malayong pinsan ni Rosario sa unang ilang buwan. Ibinigay ni Francisco ang isang maikli at mahigpit na yakap tulad ng lahat ng ginagawa niya. Sinabi niya, "Mag-ingat ka, anak ko." At mabilis siyang tumalikot upang hindi siya makita ni Paloma na namumula ang mamata. Iba ang yakap ni Rosario. Niyakap niya ito ng matagal, mahigpit, inilibing ang mukha sa buhok ng kanyang anak na parang gusto niyang tandaan ang amoy nito magpakailanman. Hindi niya sinabing maingat ka. Hindi niya sinabing mamimiss niya ito. Sinabi niya ang isang bagay na hindi naintindihan ni Paloma sa sandaling iyon. Ngunit matatandaan niya pagkalipas ng maraming taon. Saan ka man magpunta, dito ay laging iyong tahanan. Umalis ang duip. Umiyak si Paloma sa likod na upuan. Nanatili si Rosario na nakatayo sa kalsadang lupa hanggang sa mawala ang diip sa likod ng burol. Naglalakad na pabalik si Francisco. Magi siya, ang makamay ay nakasuksok siya, kanyang mabulsa at nakatitik sa lupa. Nang gabing iyon naglagay si Rosario ng isang karagdagang plato sa mesa. Hindi niya sinabi kung bakit. Hindi rin nagtanong si Francisco. Silang dalawa ay kumain ng hapunan ng tahimik na ang bakanteng upuan ni Paloma ay nasa gitna nila. At ang tanging tunog sa bahay ay ang hangin na bumababa mula sa burol at kumakatok sa pinto na parang may gustong pumasok. Nagpatuloy ang buhay tulad ng dati kahit masakit. Nagbalik sina Francisco at Rosario sa palengke ng sumunod na Huwebes at sa sumunod na mga Huwebes. Inilagay nila ang kanilang produkto sa parehong lugar. Binati nila ang parehong makapitbahay. Ibinenta ang parehong makabahay. Ngunit ngayon ay may bagong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi isang masamang katahimikan, isang malungkot na katahimikan, ang katahimikan ng mga naiwan. Iyon ay sa isa sa mga Huwebes na iyon. Ilang linggo matapos umalis si Paloma, nang unang makita ni Francisco ang isang payat, maitim na bata, gusot ang buhok, at nakasuot ng kamiseta na 3 sukat na malaki sa kanya. Wala pa siyang 9 na taong gulang. Dahan-dahan siyang lumapit sa puwesto, nakatingin sa lahat ng dako na may mukhang gustong ipakitang wala siyang ginagawa. Nagayos si Francisco na makeso nang makita niya ang kamaing bata na mabilis na umunat tulad ng isang butiki at kumuhang ng 2 itlog mula sa basket.
Itinago ngang bata ang maa ito sa ilalim ng kanyang kamiseta at lumakat na parang walang nangyari nang hindi tumatakbo, nang hindi lumingon. Hindi nagsalita si Francisco ngunit nang sumunod na Huwebes, nang makita niya ang parehong bata na muling lumapit gamit ang parehong estrahiya, nagpasya siyang sundan ito. Sinundan niya ito mula sa malayo sa pagitan ng mga puwesto sa palengke sa mga kalsadang lupang tabo hanggang sa isang maliit na bahay sa dulong isang matarik na kalsada. Bukas ang pinto. Sumilip si Francisco mula sa kanto at nakita ang bata na pumasok at maingat na inilabas ang mga itlog mula sa ilalim ng kanyang kamiseta na parang gawa sa kristal. Sa lubay may isang payat na babae na nakaupo sa isang bangko na nakukumpuni ng damit ng iba at isang bata. 6 na taong gulang na nakahiga sa isang bani na natatakpan ng lumang kumot na umuubo. Hinating bata ang mga itlog sa isang latang-lata. Ibinigay muna sa bata pagkatapos ay sa ina. Hindi siya kumain. Nanatili si Francisco na nakatayo sa sulok na iyon nga matagal. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad pabalik sa palengke nang walang sinasabi kanino man. Nang sumunod na Huwebes, inilagay ni Francisco ang basket ng mga itlog sa gilid na mesa malapit sa pasilyo kung saan dumadaan ang mga tao. Sinabi niya kay Rosario na pupunta siya sa banyo at lumayo ng ilang minuto. Nang bumalik siya, 3 itlog ang nawawala. Tiningnan siya ni Rosario. Nakibit balikat si Francisco at sinabing, siguro, hangin lang. Hindi sumagot si Rosario, ngunit nang sumunod na Huwebes, siya mismo ang naklakay sa tabi ng mga itlog na isang sako ngang munggo at isang piraso ngang keso, lahat sa gilid ng mesa kung saan madaling maabot ng anumang mabilis na kamay. Hindi kailanman nila pinahusapan ang paksa, hindi na kailangan. Alam nilang dalawa at parehong nakunwari na hindi alam at ang bata na ang panggalan ay Tonito Paredes ay patuloy na dumarating tuwing Huwebes na may suot na malaking kamiseta at mga kamay na parang butiki nang hindi naghihinala na ang dalawang matatandang nagbebenta ng keso ay naghihintay na sa kanya. Ang Los Angeles ay hindi tulad NG inakala ni Paloma, ang pinsan ni Rosario, isang babaeng nagngangalang Angeles na 15 taon nang naninirahan sa Boyle Heights. Tinanggap siya sa isang maliit na apartment na amoy basang lupa at piniritong monggo. May 2 kutson sa sahig ng sala, isang lumang telebisyon na nakabukas buong araw at isang krusipiho na nakasabit sa dingding. Dito ay hindi maganda, sabi ni Angeles habang nakahain sa kanya ng isang plato ng sabaw. Ngunit ligtas at mula dito patas, nakahanap si Paloma ng trabaho sa paglilinis ng mga bahay sa mga lugar na tinatawag nilang neighborhoods. Malalaking bahay, may mayos na manya hardin at swimming pool na walang gumagamit. Nililinis niya ang mabanyo na mas nakniningning kaysa sa buong bahay niya sa Sagada. Umuwi siya sa apartment na magaang magakamay at masakit ang likod. Humihiga siya sa kutson at tinitingnan ang kisame. Iniisip ang kanyang ina kung paano sa oras na iyon ay sinisindihan na ni Rosario ang kalan, kung paano lumabas na ang kanyang ama na may asarol sa balikat, kung paano ang kalangitan doon ay hindi tulad ng kulay abong kalangitan na punong makable at gusali. Sa mga unang buwan, naglalakat si Paloma patungo sa isang pampublikong telepono na 4 na blok ang layo mula sa apartment. Nahuhulog siya ng magabarya at tumatawa sa telepono ni Doña Crescencia, ang kapitbahaing kanyang magulang na siya lamang ang may linya sa baryo. Ipinapaalam ni Doña Crescencia sa kanyang apo na ipaalam kay Rosario at si Rosario ay halos patakbong bumababa. Pinupunasan ang kanyang makamay ng apron na mabilis ang tibok ng puso. Anak ko, ikaw ba yan? Kumusta ka? Kumain ka na ba? Laging parehong matanong.
laking may parahong nanghinghinak na boses. Kinukuwento ni Paloma na siya ay mayos, na mayroon siyang trabaho, na mabait sa kanya ang kanyang pinsan. Hindi niya kinukuwento na umiyak siya gabi-gabi, hindi niya kinukuwento na minsan ay pinagsisisihan niya ang kanyang pagdating. Hindi niya kinukuwento na ang ma-NG, Kalsada NG, Los Angeles ay mas nakapaglulumbay kaysa sa pinakamalayong burol ng Kalinga. Tumatawag siya linggo-linggo, pagkatapos ay bawat 2 linggo, pagkatapos ay isang beses sa isang buwan, hindi dahil humihinto siya sa pagnanais na makipag-usap sa kanyang ina, kundi dahil ang bawat tawag ay mas masakit kaysa sa nauna. Sa bawat pagkababanga, telepono, ang katahimikan ng apartment ay bumabagsak sa kanya na parang isang malaking bato. Mas madali ang hindi tumawag, mas madali ang hindi maramdaman. Isang Martes nga hapon, dinala niya ang kotseng isa sa kanyang maamo sa isang mekaniko sa First Street. Ang tumulong sa kanya ay isang matangkat na puting lalaki, may mga kamay na nabahiran ng grasa at malinaw na mga mata na nakatingin sa kanya ng may kuryosidad. Ang pangalan niya ay William Carter. Hindi siya nagsasalita ng isang salita ng Espanyol. Halos hindi nagsasalita ng English. Si Paloma, ngunit ngumiti siya sa kanya sa isang tahimik na paraan nang walang pagmamadali at sinabi ang isang bagay na hindi niya naintindihan ngunit tila mabait. Ngumiti siya pabalik. Minsan ganon nagsisimula ang mabagay, hindi sa magapaputok, kundi sa isang awkward na ngiti sa isang wika na hindi nila lubos na naintindihan. Ikinasal sila isang Sabado NG, apon sa isang opisina NG, gobyerno na may mosaic na sahig at ilaw na neon. Nakasuot si Paloma ng isang simpleng puting damit na binili niya sa isang segunda manong tindahan. Nakasuot si William ng isang asul na kamiseta na pinaplansa ni Paloma ng umagang iyon. Walang handaan, walang musika. Pinirmahan nila ang mga papeles. Nagpa-picture sa labas gamit ang telepono ni Angeles at nagapunan sa isang Mexican restaurant na malapit. Nang gabing iyon, naglakad si Paloma patungo sa pampublikong telepono at tinawagan si Doña Crescencia. Patakbong bumaba si Rosario tulad ng dati. Nang sabihin ni Paloma na ikinasal siya, may mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, lumabas ang boses ni Rosario na basag, kalahating tawa at kalahating iya. At mabait ba siya sa iyo anak ko? Sabi ni Paloma, At mahal ka ba niya? Sabi ni Paloma, Nanatili si Rosario na tahimik sandali at pagkatapos ay sinabi, kung gayon ay ayos lang, iyon lamang ang mahalaga. Ngunit narinig ni Paloma bago niya ibaba ang telepono ang isang higbi na sinubukan ni Rosario, natakpan ng kanyang kamay. Hindi kinuha ni Francisco ang telepono. Sinabi ni Rosario na pinadalan niya ito en Jacob. Alam ni Paloma kung ano ang ibig sabihin nito na ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi, nakikinig sa lahat na may mahigpit na panga at basang mata na walang masabi. 2 taon pagkatapos, isinilang si Mateo. Ipinangako ni Paloma sa kanyang sarili na tatawag siya sa linggong iyon para ibalita. Ngunit ng linggong iyon ay hindi natutulog si Mateo sa gabi at siya ay pagod na pagod. Sinabi niya sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo ay kinailangan ni William na magtrabaho na 2 shift at siya ay naiwan mag-isa kasama ang sanggol na walang kotse. Sinabi niya sa Lunes, ang Lunes ay naging Biyernes at ang Biyernes ay naging susunod na Lunes at ganon ang mga araw ay nagpatong-patong tulad ng mga sapin ng alikabok sa isang kasangkapan na walang naglilinis. Hindi ito masama, hindi ito pagkalimot, ito ay mas masahol pa. Ito ay ang ugali na ipagpaliban ang
mga bagay sa ibang pagkakataon at pagkatapos. Ngunit may isang bagay na ginagawa ni Paloma gabi-gabi ng walang mintis kahit hindi niya namamalayan ang kahulugan nito kapag inihiga niya si Mateo sa kanyang kuna. Kinakantahan niya ito ng mahina sa Espanyol. Sinasabi niya, mi, niño. Kinukwentuhan niya ito na malayo sa napakagandang kabundukan. Nakatira ang kanyang malolo-lola na balang araw ay makikilala niya sila. Tinitignan siya ni Mateo ng kanyang malalaking mata na walang naiintindihan at hinahaplos ni Paloma ang kanyang at patuloy siyang kinakausap sa Espanyol na parang iyon na lang ang natitira sa kanya mula sa lugar na iyon. At sa kabilang dulo, libu-libong kilometro ang layo, si Rosario ay pumupunta tuwing Biyernes sa bahay ni Doña Crescencia. Upo siya sa tabingang telepono at maghihintay ngang 1 oras minsan 2. Nag-aalok si Doña Crescencia ang kape, nakikipakwentuhan sa kanya. Ngunit tinitingnan lang ni Rosario ang telepono na parang kaya niyang pilitin itong magring sa lakas ng kanyang titi. Hindi tumutunog ang telepono. Isang Biyernes, pumunta si Rosario tulad NG dati. Umupo, naghintay, hindi tumuno ang telepono. Dahan-dahan siyang tumayo, nagpasalamat kay Doña Crescencia at naglakad pabalik sa kanyang bahay sa kalsadang lupa. Nakita siya ni Francisco na dumating mula sa pasilyo. Hindi siya nagtanong ng anuman, inabutan lang siya ngang 1 basong tubig at umupo sa tabi niya ng tahimik. Hindi na bumalik si Rosario sa bahay ni Doña Crescencia, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagmamataas, dahil may isang sandali na mas masakit ang pag-asa kaysa sa kawalan. At dumating si Rosario sa sandaling iyon isang Biyernes ng hapon, naglalakad mag-isa sa isang kalsadang lupa na ang araw ay bumabagsak sa kanyang likod at ang bigat ng isang telepono na hindi na muling tumunog, ginawa ng mataon ang kanilang nakasanayan, lumipas. Si Toñito ay hindi na ang payat na bata na may malaking kamiseta at kamay na parang butiki. Sa edad na 13, siya ay isang matangkat na binata, tahimik tulad ni Francisco na may mga kamay na may kalyong, isang taong nakakakilala sa lupa mula pagkabata. Hindi na siya nagnanakaw ng itlog mula sa basket. Ngayon siya mismo ang nag-ayos ng maito sa makahon ng kahoy tuwing Huwebes bago sumikat ang araw at tumutulong na dalhin ang maito sa jeep na nagdadala sa kanila sa Tabuk. Walang nakakaalam kung kailan siya naging bata na nagnanakaw at naging katulong. Walang pag-usap, walang kasunduan, walang sandali na may nagsabi, manatili ka. Isang Huwebes lang, magang dumating si Toñito sa baryo at sinabi, "Kay Francisco, tulungan ko po kayo sa mga kahon, Mang Francisco." At tiningnan siya ni Francisco sandali, tumango, at ipinasa ang isang kahon ng walang sinasabi. Ganun nagsimula ang lahat. Itinuro ni Francisco sa kanya kung paano magtanim tulad ng itinuro ng kanyang lolo sa kanya. Ipinakita niya sa kanya kung paano basahin ang lupa kapag handa na para sa binhi at kung kailan ito kailangan ipahinga. Itinuro niya sa kanya kung paano hasain ang ita gamit ang bato sa ilog, paano putulin ang mga halaman ngang sitaw ng hindi sinisira, paano gumising bago sumikat ang araw ng hindi nagrereklamo. At si Toñito ay natuto ng tahimik, nagmamasid, nagulit, tulad na natutunan ni Francisco 60 taon na ang nakakaraan. Ginawa rin ni Rosario ang kanyang bahagi. Kapag nakasakit si Celeste na madalas mangyari, pupunta si Rosario sa bahay ni Hermelinda na may dalang bayong na puno nga halaman at isang bangangan sa angang chamomile na may pulot. Upo siya sa tabing ng bata. Ipapatong ang kanyang kamay sa noo nito, tatakpan siya nga. Kumot at mananatili sandali na sinasamahan siya habang si Hermelinda ay naglalaba, nege damit, nege iba sa patio. Hindi siya naniningil, wala siyang inaasahan.
Ginagawa niya ito dahil ganon siya. Sa paglipas panahon, ang bahay nina Francisco at Rosario ay hindi na bakante. Dumating si Toñito tuwing umaga, minsan kasama si Celeste, minsan mag-isa. Kumakain sila ng magkasama, nagtatrabaho ng magkasama. Tuwing Huwebes, pumupunta sila sa palengke ng magkasama. Ito ay isang bagay na halos tulad ng isang pamilya, kahit walang sinuman ang nagsasabi nito ng malakas. Ngunit may isang bagay na napansin ni Toñito mula pa sa simula at hindi niya kailanman tinanong. Sa sala ng bahay, sa ibabaw ng estante, sa tabi ng lumang radyo, ay may isang naka-frame na larawan ng isang batang babae na may maitim na buhok at malalaking mata, nakatayo sa kalsadang lupa na may isang maleta sa kamay. Ang larawan ay bahagyang kumupas dahil sa araw, ngunit mayroong naglilinis nito ng madalas dahil ang salamin ay laging nagniningning. Hindi kailanman binanggit ni Francisco ang babae sa larawan, hindi rin si Rosario. Ngunit nakikita ni Toñito kung paano tinitignan ni Rosario ang larawan. Sa lubi isang segundo tuwing dumadaan siya sa istante na yung isang segundo lang. At pagkatapos ay magpapatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Hindi nagtanong si Toñito, ngunit naintindihan niya. Sa malilit na baryo, hindi na kailangan pang ikuwento ang mga bagay. Alam na ang mga bagay. At alam ni Toñito na ang babae sa larawan ay ang anak na umalis at hindi na bumalik. At alam niya nang walang nagsasabi sa kanya na ang lugar na kanyang kinaupuan sa mesa ay hindi kanya. Ito ay hiniram, ngunit inaalagaan niya ito na parang sarili niya. Naramdaman ni Rosario ang kirot sa kanyang tiyan isang Martes ng umaga habang ginigiling ang mais para sa mga pandesal. Nawala ang lakas ng kanyang nga braso. Nang biglaan, na parang may humilang sinulit sa loop. Sumandal siya sa mesa, pinahigpit ang kanyang ngipin at naghintay na lumipas. Nang lumipas, nagpatuloy siya sa pagiling na parang walang nangyari. Wala siyang sinabi kay Francisco. Wala siyang sinabi kanino man. Nagpatuloy ang gikiro minsan sa isang linggo. Pagkatapos ay 2 beses. Pagkatapos ay araw-araw. Natuto si Rosario. Naitago ang maga ito. Ngumingiti siya kapag masakit. Umupo siya ng dahan-dahan kapag walang nakakakita sa kanya. Nagluluto siya na nanginginig ang makamay at nahuhugas ng pinggan na kinakagat ang kanyang labi upang hindi magparinig. Pumayat siya, nagsimulang lumuwag ang kanyang damit, ngunit kapag tinitinan siya ni Francisco, sinasabi niya na siya ay mayos, na ito ay init, na hindi siya nakatulog ng maayos. Pinaniwalaan siya ni Francisco sa unang ilang linggo, pagkatapos ay tumigil siyang maniwala sa kanya. Isang umaga, nakita niya si Rosario na nakaupo sa saig na kusina, nakasandal sa dingding, nakapikit ang mamata at hawak ang kanyang tiyan. Maputla ang kanyang mukha. Lumuhod si Francisco sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang ito, sinabi ni Rosario sa kanya. At alam niya sa tono ng kanyang boses na hindi na siya kayang magsinungaling. Nang linggong iyon, ginawa ni Francisco ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Bumaba siya sa tabuk isang araw na hindi Huwebes, naglakad patungo sa klinika at humingi ng appointment sa isang doktor. Sinuri sila ang doktor sa tabuk, sumimangot at ipinadala sila sa lungsod ng Baguio, sa malaking ospital. Sumakay silang bus na tumagal nga 4 na oras sa kalsadang paliko-liko. Nakaupo si Francisco sa tabi ng bintana na may mahigpit na panga. Si Rosario ay nakasandal ang ulo sa kanyang balikat, nakapikit ang mga mata, nakukunwari na natutulog. Sa ospital, ginawaan sila ng mga pagsusuri, pinahintay sila ng 3 araw. Hindi kailanman nagreklamo si Rosario. Nang paupuin sila ang doktor sa kanyang opisina at ipinaliwanag ang kanyang karamdaman.
Gumamit siyang masalita na hindi lubos na naintindihan ni Francisco. Ngunit naintindihan niya ang isa, malala, at naintindihan niya ang isa pa. Wala nang masyadong magagawa, kanser sa tiyan huli na ang lahat. Mas mabuting iuwi siya, panatilihing comfortable, samahan siya. Hindi umiyak si Francisco. Pinigilan niya ang kamay ni Rosario ng mahigpit na kinailangan niyang sabihin sa kanya ng mahina, kalma lang, matanda, sinasaktan mo ako. Binitawan niya ang kamay, ngunit hindi niya ito iniwan. Hindi niya ito iniwan sa buong pag-uwi. Nang gabing iyon, habang tulog na si Rosario, lumabas si Francisco sa pasilyo at tumayo sa dilim, nakatingin sa mga burol. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa bahay ni Doña Crescencia at humingi ng telepono. Idinayal niya ang numero na ibinigay ni Paloma sa kanila maraming taon na ang nakaraan. Ang tanging mayroon sila. Isang boses sa Ingles ang nagsabi sa kanya ng isang bagay na hindi niya naintindihan. Idinayal niya muli ang parehong numero. Wala na ang numero. Nanatili si Francisco na hawak ang telepono sa kanyang kamay, nakatayo sa sala ni Doña Crescencia, nakikinig sa automatikong boses na paulit-ulit na sinasabi. Ang parehong bagay sa isang wika na hindi niya naiintindihan. Tinitignan siya ni Doña Crescencia mula sa pinto nang hindi naglalakas loob na magsalita. Kinabukasan, pumunta si Francisco sa post office ng Tabuk at nagpadala ng liham sa huling address na ibinigay ni Paloma sa kanila, isang papel na sinulatan niya at ipinadala sa kanila maraming taon na ang nakaraan. Hindi niya alam kung nakatira pa si Paloma doon. Hindi niya alam kung darating ang liham, ngunit ipinadala niya ito dahil iyon lamang ang kaya niyang gawin. Walang sagot ang liham at patuloy na pumapayat si Rosario at mas huli na ang pagsisindi ng kalan. At nagsimulang magluto si Francisco sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Masama ang luto ng kanyang pandesal at malabnaw ang kanyang munggo dahil hindi na kayang gumising ng maaga si Rosario at walang alam si Paloma. Isang gapong, hiniling ni Rosario kay Francisco na dalyan siya enige papel at lapis. Nakahiga siya sa kama na may dalawang unan sa likod at isang kumot na gawa sa lana na dinala ni Hermelinda sa kanya. Napakapayat niya na ang kanyang makamay ay parang sa ibang tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Maitim, malalim, na may tahimik na liwanag na laging mayroon siya kahit ngayon. Dinalan siya ni Francisco ng isang notebook na natagpuan niya sa drawer ng kusina, isang may linya na binibili sa tindahan ng stationery sa Tabuk at isang lapis na mayroon pa ring matulis na dulo. Hinawakan ito ni Rosario ng dalawang kamay, inilagay sa kanyang mabinti at tinitigan ang blankong pahina ng matagal. Ano ang isusulat mo? Tanong ni Francisco mula sa upuan sa tabingi. Kama, isang liham. Para kanino? Tiningnan siya ni Rosario at hindi na kailangan pang sumagot. Dahan-dahang tumango si Francisco, umayos ng upo sa upuan at hindi na muling nagtanong. Sinulat ni Rosario ang liham na iyon sa loob ng 5 araw, unti-unti tuwing. Umaga kapag may lakas siya, minsan isang linya lang, minsan kalahating talata, minsan hinahawakan niya ang lapis at nakatitig sa papel ng walang isinusulat na parang naroon ang mga salita ngunit hindi makahanap ng paraan para lumabas. Pagkatapos ay isasara niya ang notebook, ilalagay sa tabi at ipipikit ang kanyang mga mata. Hindi kailanman binasa ni Francisco ang isinusulat niya. Hindi sumilip, hindi nagtanong. Uupo siya sa tabi niya tuwing umaga sa parehong upuan. At mananatili doon ng tahimik habang siya ay nagsusulat. Minsan ay magbabalat. Siyang ang kahel at ilalagay ang mga hiwa sa isang plato sa tabing ang kama. Minsan ay ayusin niya ang kumot, minsan ay nandun lang siya at iyon ay sapat na. Sa ika-5 araw, natapos si Rosario. Maingat niyang pinunit ang mga pahina mula sa notebook na parang marupo. Tiniklop niya ang maito sa 3 pantay na bahagi.
Inabot ni Francisco sa kanya ang gisang sobre na binili ni Toñito sa tindahan ng stationery sa Tabuk isang araw bago dahil hiniling ito ni Rosario nang mahina nang hindi naridinig ni Francisco. Inilagay ni Rosario ang mga pahina sa sobre. Nanatili siya sandali na hawak ang sobre sa kanyang mga kamay, tinitignan ito. Nararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang lapis sa huling pagkakataon at isinulat sa harap na may baluktot at nanginginig na sulat ng isang taong gumagamit ng kanyang huling lakas para sa aking paloma. Kung naisin ng Diyos, ibinigay niya ang sobre kay Francisco. Kinuha niya ito na dalawang kamay na parang tumatanggap ng isang bagay na sagrado. Nananatili ang tingin ni Rosario sa kanya at sinabi niya, ingatan mo. Ito, matanda, isang araw, babalik siya para hanapin ito. Pinigilan ni Francisco ang sobre sa kanyang dibdib at tumango. Wala na siyang masabi. Namatay si Rosario isang linggo ngang umaga habang sumisikat pa lang ang araw sa likod ng maburol. Nakahiga si Francisco sa tabi niya tulad ng bawat gabi na makahawa ang kanilang magkamay. Hindi niya alam kung anong eksaktong sandali siya nawala. Alam lang niya na sa isang punto nga madaling araw, ang kamay na kanyang hawak ay huminto sa pagpiga sa kanya at nang idilat niya ang kanyang mata at tiningnan siya. Ang mukha ni Rosario ay tahimik na parang nagpapahinga sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nanatili siyang nakahiga sa tabi niya nang mas matagal. Hindi niya siya binitawan, hindi siya bumangon. Nanatili siya. Doon na nakatingin sa kanya habang ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa bintana at pinipinturahan ang silid ng kulay kahel na laging gusto niya. Si Toñito ang kumatok sa pinto ng umagang iyon. Dumating siya tulad ng bawat linggo para magdala ng panggatong. Nang buksan siya ni Francisco, tiningnan siya ni Toñito sa mata at alam niya na hindi na niya kailangang magtanong. Ibinaba niya ang kanyang ulo, pinahigpit ang kanyang malabi at nanatili siyang nakatayo sa pinto nang hindi alam kung ano ang gagawin. Pinatong ni Francisco ang kanyang kamay sa balikat niya at sinabi, tulungan mo akong ipaalam sa mga tao, bata. Dumating si Hermelinda isang oras pagkatapos kasama si Cheles. Nang walang sinasabi, pumasok siya sa kusina at sinindihan ang kalan. Pinainit niya ang tubig para sa kape. Nahanda ng munggo, gumawa ng pandesal. Ginawa niya ang gagawin ni Rosario kung buhay pa siya dahil may kailangang gumawa. Ang burol ay ginanap sa kapilyang baryo, ang parehong lugar kung saan ikinasal sina Francisco at Rosario. 40 taon na ang nakakaraan. Dumating ang mga kapitbahay, ang mga tagapalengke, ang ginongang tinapay na may itlog, ang babae na mga sarsa. Lahat ng nakakakilala sa kanila ay dumating. Nasa isang maliit na baryo na ganyan ay ang lahat. Nakasuot si Rosario ngang kanyang kulay ube na alampay ang ginagamit niya tuwing linggo at may naglagay sa kanyang makamay. Nen, isang sanga nen. Sampagwita mula sa halaman na siya mismo ang nagtanim sa pasyo. Nakatayo si Francisco sa tabi niya buong gabi. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid na may sombrero sa kamay na parang isang sundalo na nagbabantay. Kinabukasan, nang umalis ang lahat at tuluyan nang nabakante ang bahay, pumunta si Francisco sa aparador sa silid. Binuksan niya ang itaas na drawer, ang lahing humakaspang, inilakay ang sobre sa loop sa tabi ng rosaryong gawa sa kahoy na pegari ng ina ni Rosario at dahan-dahang isinara. Ang drawer, dun na natili, ang liham sa dilim ngang isang drawer na naghihintay. Nang sumunod na Huwebes, pumunta si Francisco sa palengke. Siya mismo ang nagdala ng makahon. Siya mismo ang nag-ayos ng mga produkto. Siya mismo ang umupo sa kanyang nakasanayang bangko. Sa kaliwang bahagi, kung saan laging nakaupo si Rosario, wala siyang inilagay ni isang kahon, ni isang bangko,
Iniwan lang niya ang espasyong bakante na parang darating siya anumang oras. Umupo si Toñito sa kabilang bahagi ng walang pagtatanong. Ibinenta nila ang kanilang naibenta. Nilikpit ang makahon at bumalik sa kalsadang lupa. Naklalakat ng makatabi ng tahimik na ang anino ng hapon ay humahaba sa likod nila. At wala na si Rosario. Ngunit ang kanyang lugar sa mesa ay naroon pa rin. Ang kanyang alampe ay nakasabit pa rin sa likod ng pinto. Ang kanyang banganang tubig ay naroon pa rin sa tabingang bintana at ang kanyang liham ay nakatago pa rin sa drawer. Naghihintay sa isang anak na hindi alam na wala na siyang ina. Lumipas ang mga taon sa Los Angeles. Tulad NG paglipas NG mga taon kapag hindi mo binibigyang pansin, mabilis, tahimik, nang walang pahintulot. Mateo was already 12 years old. He was a slender boy with dark eyes like Paloma's, who spoke English at school and Spanish at home. William still worked at the mechanic shop. Now, as a manager, Paloma had stopped cleaning houses and worked at the reception of a dental clinic in Boyle Heights. They had a bigger apartment, a car that didn't break down every month, and a life that from the outside looked stable, peaceful, complete. But Paloma knew it wasn't complete. There was a hollow inside her that had no name. Something that appeared to her at night when the house was silent and William was already asleep. Something that squeezed her chest when she heard someone speaking Tagalog on the street, or when she smelled incense in the neighborhood church on Sundays, or when she saw in the mirror that she already had the same lines around her eyes that her mother had. Isang gabi, naguhugas ng pinggan si Paloma pagkatapos ng hapunan. Nag-aaral si Mateo sa mesa ang kusina. Nakabukas ang telebisyon sa sala at nakatulog na si William sa silya. Lahat ay normal. Lahat ay nakasanayan hanggang sa itinaas ni Mateo ang kanyang ulo mula sa notebook at sinabi, "Mom, do we have grandparents?" Nang walang babala, tulad ng sinasabi ngang nga bata, isinara ni Paloma ang gripo ngang tubig. Nanatili siyang tahimik na basang-basa ang mga kamay, nakatingin sa dingding sa harap niya. Hindi siya lumingon. "Bakit mo?" tinatanong. "Because Dylan has grandparents and Josh has grandparents and I." Never. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Pinunasan ni Paloma ang kanyang kamay ng dahan-dahan gamit ang basahan sa kusina. Lumingon, tiningnan ang kanyang anak at sinabi, "Oh, mayroon ka, anak ko." Nakatira sila sa Pilipinas sa napakagandang kabundukan. Tiningnan siya ni Mateo na umasa na higit pa. Ngunit hindi na nakapagpatuloy si Paloma. Naisara ang kanyang lalamunan. Hinalikan niya ito sa noo at sinabing tapusin niya ang kanyang takdang aralin. Nang gabing iyon ay hindi siya nakatulog. Umupo siya sa dilim na kusina na ang mga kamay ay nakapalibot sa isang tasaan kape na unti-unting lumamig at hinayaan ang lahat ng kanyang pinipigilan sa loob ni maraming taon na bumalik. Nang biglaan, ang amoy ng kalan ng kahoy, ang mga pandesal ni Rosario sa kawali, ang mga kamay ni Francisco sa lupa, ang boses ng kanyang ina na nagsasabi, "Kumain ka na ba anak ko?" Ang kalsadang lupa, ang makburol, ang hangin at ang tanong ni Mateo na paulit-ulit na umulit sa kanyang isip na parang isang etyo, na hindi humihinto. "May malolot-lola ba kami?" "Oo, mayroon sila." At hindi niya kailanman sila dinala upang makilala. Kinabukasan ng umaga, gumawa siya ng desisyon. Hindi siya tatawag, hindi sila magpapaalam. Darating siya ng walang pasabi kasama si Mateo. May maregalo para sa kanyang magulang. May lahat ng oras na may utang siya sa kanila. Hahayaan niya ang kanyang anak na tumakbo sa mga burol kung saan siya lumaki. Upo siya kasama ang kanyang ina sa kusina at hihilingin na turuan siya kung paano gumawa ng pandesal na hindi niya kailanman natutunan. Yayakapin niya ang kanyang ama at sasabihin ang lahat ng hindi niya kailanman nasabi. Bumili siya ng tiket ng eroplano na empake ng regalo, isang sweater para sa kanyang ama, isang bagong alampay para sa kanyang ina, isang pares na sapatos para sa bawat isa.
Sinabi niya kay William na kailangan niyang umalis at si William na hindi kailanman lubos na naintindihan ang bahaging iyon ni Paloma, ngunit hindi rin niya ito hinahadlangan. Sinabing ayos lang, hindi alam ni Paloma na ibibigay niya ang sweater, ngunit hindi ang alampay. Lumapag ang eroplano sa lungsod NG Baguio isang Biyernes NG umaga. Hindi pa nakakatapa si Paloma sa lupaing iyon sa lubnang 17 taon at nang lumabas siya ngang paliparan at ang mainit na hangin ay humampas sa kanyang mukha na may amoy ng tuyong lupa at pagkain sa kalye. May kung anong lumuwag sa kanyang lub, tulad na isang buhol na mahigpit na nakatali sa lub na matagal na panahon na hindi na niya alam na naroon. Naglalakad si Mateo sa tabi niya na humihilang maleta, malawa ang bibig na tinitignan ang lahat, ang mapuwesto ng isaw sa bangketa, ang malumang diep na puno ng prutas, ang maaso na nakahiga sa lilim, ang ingay, ang mga kulay. Para sa kanya, lahat ay bago, para kay Paloma, lahat ay luma at pamilyar at masakit na maganda. Sumakay sila ng bus patungo sa kabundukan. Ang kalsadang paliko-liko ay tumagal. Ng 4 na oras, tulad ng dati, nakaupo si Paloma sa tabi ng bintana. Nakikita ang parehong mga baryo, ang parehong mga bangin, ang parehong mga puno ng pino na. Naalala niya, nakatulog si Mateo na ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Hindi siya natulog. Hindi niya kaya. Sa bawat kilometro na lumilipas, may naramdaman siyang lumalaki sa kanyang dibdib. Damdamin, takot, pagkakasala, lahat magulo, lahat makasama, tulad ngang isang umapaw na ilog pagkatapos ngang ulan. Bumaba sila sa tabo. Nakilala ni Paloma ang palengke kahit hindi Huwebes ng araw na iyon at bakante ang mga puwesto. Nakilala niya ang stationery, ang simbahan, ang matarik na kalye kung saan umaayat ang mga diep. Nagtanong siya tungkol sa transportasyon patungong Sagada at isang ginu na nakasuot na sombrero ang nagsabi sa kanila na alis ang isang dip sa loob ng kalahating oras. Dinala sila ng dip sa kalsadang lupa na daan-daang beses ng nilakaran ni Paloma noong bata pa siya. Ang mga bato, ang mga luba, ang alikabok na bumabangon sa likuran. Nakahawak si Mateo sa upuan na malawa ang mata. Tahimik. Si Paloma, may maregalo sa kanyang binti at ang puso ay bumubulusok sa kanyang lalamunan. Nang huminto ang diep at bumaba si Paloma, nakita niya ang bahay. Nandun, tulad ng dati, ang madingding na gawa sa kawayan, ang bubong na yero, ang pintong gawa sa kahoy, ang sampagwita sa patio na tinanim na kanyang ina 30. Taon na ang nakakaraan at naroon pa rin na namumulala na parang may nagpapatuloy na nag-aalaga dito. Naglakad si Paloma patungo sa pinto na nanginginig ang mga binti. Nasa likod niya si Mateo, tahimik, nararamdaman na may mahalagang nangyayari kahit hindi niya alam kung ano. Binuksan niya ang pinto gamit ang kanyang kamay na hawa ang isang bag na puno ng mga regalo. Ang bahay ay amoy pinatuyong kahoy at basang lupa. At naroon si Francisco, mas matanda, mas kuba, na may puting buhok at malalim na mga mata, nakatayo sa dulo, NG pasilyo, na may sombrero, sa kamay, tinitignan siya na parang nakakakitang isang multo. Binitawan ni Paloma ang bag, nahulo ang mga regalo sa sahig. Tatay, dumating ako para bigyan kayong sorpresa. Gusto kong makilala ninyo si Mateo. Nanginig ang kanyang boses. Nasaan si nanay? Hindi sumagot si Francisco. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Nanatili siyang tahimik na nakasadsad ang balikat. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa aparador. Binuksan niya ang itaas na drawer, ang laging gumagaspang. Kumuha siya ng isang dilaw na sobre na gusot sa gilid na may nanginginig na sulat sa harap. Ibinigay niya ito sa kanya ng walang salita. Para sa aking Paloma, kung naisin ng Diyos. Binasa ni Paloma ang 5 salitang iyon at bumagsak ang kanyang mundo.
Sulat kamay iyon ng kanyang ina. At alam niya, bago pa niya buksan ang sobre, bago pa niya basahin ang isang linya, nawala na ang kanyang ina, nahuli na siya, na ang lahat na. Mga taon na katahimikan na mamaya na tatawag ako bukas na sa susunod na linggo ay may presyo at ang presyo ay ito, ang sandaling ito, ang liham na ito, ang bahay na ito na may parehong amoy. Ngunit hindi na magiging pareho. Nang hina ang kanyang mabinti at lumuhod siya sa lupa, hawa ang sobresa, kanyang dibdib, umiyak nga isang iyak na nagmumula sa kaibuturan na hindi niya akalain na kanya. Tinitignan siya ni Mateo nang hindi nakakaintindi. Tinitignan siya ni Francisco na naunawaan ang lahat at wala ni isa sa kanila ang nagsasalita dahil wala nang dapat sabihin. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaluhod sa sahig. Tumigil ang oras. Sa bahay na iyon, nandun lamang siya, ang dilaw na sobre sa kanyang makamay, at ang pinakamalaking katahimikan na narinig niya sa kanyang buhay. Umupo si Francisco sa upuan sa tabi ng mesa. Hindi siya lumapit, hindi niya hinawakan. Alam niya na ang sandaling iyon ay para sa kanya at kay Rosario. Nakatayo si Mateo sa tabi ng pinto, hindi gumagalaw, nakatingin sa kanyang ina, na hindi pa niya nakita kailanman. Pinunasan ni Paloma ang kanyang muha gamit ang likod ng kanyang kamay. Dahan-dahang binuksan ang sobre, inilabas ang mga nakatuping pahina at inilatag ang maito. Naroon ang sulat kamay ng kanyang ina. Baluktot, nanginginig. Sa ilang bahagi, tumulo ang tinta na parang may mga patak ng tubig na bumaksak sa mga salita habang isinusulat ito ni Rosario at nagsimula siyang magbasa. Aking Paloma, kung binabasa mo ang liham na ito, kung gayon ay nakawi ka na at iyan lamang ang hiling ng isang ina sa buhay. May sakit ako, anak ko, isa sa mga hindi na gumagaling, alam iyan ng iyong ama, kahit na kukunwari siya na hindi. Sa gabi, bumabangon siya at tumatayo sa pasilyo na mag-isa, nakatingin sa burol sa dilim. Hindi siya umiyak, hindi marunong umiyak ang iyong ama, ngunit nakatayo lang siya doon, at iyan ay mas masahol pa kaysa sa anumang pag-iyak. Gusto kitang hanapin, idinayal na iyong ama ang iyong numero, ngunit hindi na gumagana. Nagpadala kami ng liham, ngunit walang dumating na sagot. Gusto kong malaman mo na sinubukan namin, ngunit hindi ko ipapadala ang liham na ito. Itatago ko ito, dito sa bahay na ito, dahil may nagsasabi sa akin na balang araw ay babalik ka para hanapin ito. Anak ko, naalala ko ang lahat. Naalala ko nang umaakyat ka sa puno ng bayabas, kahit natatakot ka. Nahuhulog ka, umiyak na dumating na may sugat sa tuhod at kinabukasan ay aakyat ka ulit. Ganyan ka, matapang at matigas ang ulo, tulad ng iyong ama, kahit hindi ninyo parehong aminin. Naalala ko nang umupo ka sa malaking bato sa burol para tingnan ang abot tanaw. Sabi ng iyong ama, isa kang nangangarap. Wala akong sinabi, ngunit sa loob ay alam ko na balang araw ay aalis ka. Alam nga ina ang nga bagay na iyon, kaya't gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo. Itinas ni Francisco ang kanyang tingin. Nagsimula akong makipon ng pera noong 13 taong gulang ka pa, sa isang lata sa ilalim ng isang tablang sahig. Hindi kailanman nalaman ng iyong ama. Bawat barya na sobra, bawat sentimo na binayaran sa akin sa pagborda ng mga mantel, lahat ay napunta sa lata na iyon. Dahil kung alis ka ng maayos, sa malaking pinto, hindi dadaan sa disyerto ang aking anak. Hindi. Ibinaba ni Francisco ang kanyang ulo at tinapan ang kanyang mata ng kanyang kamay. Ang araw na umalis ka at nawala ang dip sa likod ng burol, tumalikod ang iyong ama at naglakad. Nuni nanatili akong nakatayo sa kalsada ng matagal dahil alam nga mga ina kung kailan nila huling makikita ang kanilang mga anak sa mahabang panahon. Aminin ko sa iyo, anak ko, maraming biyernes na
Pumunta ako sa bahay ni Doña Crescencia upang hintayin ang iyong tawag at hindi tumuno ang telepono. Sinabi sa akin na iyong ama na hindi ka natatawa at sinabi ko sa kanya na sa susunod na linggo nagsinungaling ako ng maraming beses, Paloma, dahil kung titigilan kong maniwala na tatawag ka, wala na akong matitira. Ngunit lumipas ang galit ko. Dahan-dahan itong nawala at ang natira ay isang bagay na mas malinis. Naintindihan ko na hindi ka umalis dahil hindi mo kami mahal. Umalis ka dahil nahihintay ang buhay sa iyo sa ibang lugar. At hinayaan ka naming umalis dahil mas mahal ka namin kaysa sa pagnanais na maging malapit ka. Anak ko, huwag kang makonsensya. Huwag mong pasan iyan. Hindi ako alis na may galit. Alis ako ng mapayapa. Alis ako na alam na ang aking anak ay nasa mundo, buhay at humihinga. At iyon ay sapat na para sa isang ina. Kung dumating ka at wala na ako, pumasok ka sa kusina at buksan ang bintana. Ang sampagwita ay amoy pa rin ng pareho. Ang iyong ama ay naglalagay pa rin ng mga bulaklak sa banga ng tubig. 40 taon at naniniwala pa rin siya na hindi ko napapansin. At kung balang araw ay bigyan ka ang buhaing isang anak, dalhin mo siya upang makita ang mga burol na ito. Hayaan siyang tumakbo sa bakuran na ito. Tingnan ang mga bituin mula sa pasilyo naga bahay na ito. Dahil kahit hindi ko siya makilala, gusto kong malaman niya na mayroon siyang lola na nagmahal sa kanya. Bago pa man niya malaman na siya ay umiiral. Mahal ka ang buong puso ang iyong ina, Rosar. Hindi natapos ang pangalan. Bumaba ang linya ang lapis sa pahina hanggang sa mawala sa isang linya na wala ng nabuo. Nais ni Rosario na isulat ang kanyang buong pangalan. Hindi niya kaya. Nawala ang kanyang lakas bago matapos pumirma. Nakatitig si Paloma sa linyang iyon ng matagal. Dahan-dahan niyang pinahid ang kanyang daliri dito na parang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Lumabas ang iyak mula sa isang napakalalim na lugar na hindi niya akalain na kanya. Yumuko. Siya, niyakap ang mga pahina sa kanyang dibdib. Umiyak sa sahig ang bahay kung saan siya ipinanganak. Tinitignan siya ni Francisco mula sa upuan at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nakita ni Paloma ang kanyang ama na umiyak. 2 linya lang ng tubig ang bumababa sa kanyang mapisngi, bumabagsak sa kanyang bukas na mga kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi niya alam na nagsimulang maipon ng pera si Rosario nang maisa mula ng 13 taong gulang si Paloma bago pa niya malaman ang anuman. At hindi niya alam na nagsinungaling si Rosario tuwing Biyernes. Sinasabi sa kanya na tatawag si Paloma para lamang hindi niya bitawan ang huling pag-asa na natitira sa kanya. Nakilala niya muli ang kanyang asawa sa pamamagitan ng isang liham sa boses ng isang anak na huli ng due-mating. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, isang maliit na boses ang nagsabi mula sa pinto, "Mama, tungkol sa akin ba yan?" Si Mateo iyon. Malaki ang mata, nanginginig ang boses. Tiningnan siya ni Paloma. Tiningnan niya ang kanyang 12 taong gulang na anak na nakatayo sa pintong bahay kanyang mga magulang. Nagtatanong kung ang lola na hindi niya kailanman nakilala ay tungkol sa kanya. At ang sagot ay oo. Nagsalita si Rosario tungkol sa kanya nang hindi alam na siya ay umiiral. Minahal niya siya nang hindi pa siya nakikilala. Nagtabi siya ang isang lugar sa mesa na iyon nang hindi alam ang kanyang pangalan. Hindi nakasagot si Paloma. Binuksan lang niya ang kanyang bisik. Tumakbo si Mateo patungo sa kanya at hinayaan ang kanyang sarili na yakapin. Dahan-dahan bumangon si Francisco mula sa upuan. Naglakad patungo sa kanila sa sahig. Lumuhod sa tabi nila at niyakap silang dalawa gamit ang mga matanda at malakas na bisig na naktrabaho sa lupa sa buong buhay nila. 3 henerasyon ang magkakayakap sa sahig ng isang bahay na gawa sa kawayan, umiyak ng magkasama para sa isang babae na wala na,
Ngunit sa paanuman ay, pinagsama silang lahat sa sandaling iyon. Sa pinto, nakatayo si Toñito kasama si Celeste sa tabi niya. Tinitignan niya ang eksena mula sa labas. Nakita niya ang babae sa larawan na niyakap ang isang bata at isang matandang lalaki at nakaramdam ngang isang bagay na parang ginhawa. Nakauwi na ang anak. Nanatili si Paloma sa sagada. Hindi ang mga araw na pinlano niya. Mas matagal. Siya nanatili, kailangan niya ng higit pa. Nang unang umaga, dinala siya ni Francisco sa patio at ipinakita ang sampaguita. Napakalaki na nito na umayat ang mga sanga sa dingding at umabot sa bintana nga. Silid, tulad NG Izinula, ni Rosario sa liam. Nanatili, si Paloma na nakatayo sa harap ng halaman ng matagal. Hinahawakan ang mga puting bulaklak gamit ang dulo nga niyang magadaliri at naramdaman niya ang isang walang kabuluhan at magandang pakiramdam na tinatanggap siyang kanyang ina sa pamamagitan ng halaman na iyon. Nang hapong giyon, nakilala niya si Toñito. Hindi siya ipinakilala ni Francisco. Sa mga salita, sinabi lang niya, siya si Toñito, tumutulong sa akin at iyon, na ngunit nakita ni Paloma kung paano gumalaw si Toñito sa bahay ng natural, na parang isang taong nakakakilala sa bawat sulok. Nakita niya kung paano kinakausap ni Francisco siya ng may tahimik na kumpiyansa na nabubuo lamang sa loob ng maraming taon. Nakita niya kung paano inaayos ni Toñito ang magakahon para sa palengke ng walang sinumang nagsasabi sa kanya kung saan dapat ilagay ang bawat bagay at nakaramdam ngang isang bagay na naglalagablap sa loob niya. Selos, hiya, galit sa sarili, ang binatang iyon ay narito sa lahat ng mga taon na ito, nag-aalaga sa kanyang ama, sinasamahan siya sa palengke, nagdadala ng makahon na sana ay siya ang nagdala, nandun siya, wala siya, ngunit pagkatapos ay may nakita siyang iba. Nakita niya kung paano siya tinitignan ni Toñito ng patingin-tingin ng may respeto, halos maiya. Nakita niya kung paano siya lumayo kapag lumapit siya kay Francisco, na parang alam niya na ang espasyong iyon ay hindi kanya. At naintindihan niya na walang ninakaw si Toñito sa kanya. Inalagaan niya ang lahat. Inalagaan niya ang ama habang wala siya. At iyon ay hindi nararapat sa selos, nararapat sa pasasalamat. Lumapit siya sa kanya isang hapon at sinabi, "Salamat sa pag-aalaga sa aking ama." Nanatili si Toñito na tahimik sandali nang hindi alam kung gaano ang isasagot. Pagkatapos ay sinabi niya, tahimik, "Siya ang nag-alaga sa akin muna." Nang Huwebes, dinala ni Francisco si Mateo sa palengke. Ito ang unang pagkakataon na nakatapa ang apo sa lugar na iyon. Naglakad sila sa pagitan ng mga puwesto. Si Francisco ay bumabati sa mga nakasanayang tao. Si Mateo ay tinitignan ang lahat na may malalaking mata na sumisipsip ng lahat dumating. Sila sa nakasanayang puwesto. Inayos ni Francisco ang mga produkto. Tumulong si Toñito sa mga kahon at nang handa na ang lahat. Nagtanong si Mateo, "Lolo, saan ako upo?" Nanatili si Francisco na tahimik, tiningnan ang bakanteng espasyo sa kanyang kaliwa. Ang espasyo na hindi niya ginalaw sa loob ng maraming taon. Ang espasyo ni Rosario. Lumunok siya, pagkatapos ay kumuha ng isang bangko. Inilagay ito sa lugar na iyon at sinabi, "Dito, anak, dito ka umupo." Umupo si Mateo at tiningnan siya ni Francisco sandali na may ekspresyon na hindi pa nakita ni Toñito. Hindi ito kalungkutan, hindi ito kagalakan, ito ay isang bagay sa gitna. Isang bagay na parang kapayapaan. Nakatayo si Paloma ilang metro ang layo sa gitna nga mga tao sa palengke. Nakikita ang lahat. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa lugar ng kanyang ina, sa tabi ng kanyang ama, sa parehong puwesto, napapalibutan ng sariwang keso, at mga bungkos ng silantro at mga itlog sa mga basket, at bigla siyang
naintindihan ng may kalinawan na sumakit at gumaling sa kanya sa parehong oras. Ang alam ni Rosario noon at ang natutunan niya sa loob ng 30 taon na ang buhay na hinahanap niya ng napakalayo ay laging narito, na ang kayamanan ay wala sa amgas mentadong kalsadang Los Angeles, ni sa matataas na gusali, ni sa supermarket na puno nga bagay. Ito ay nasa isang kalan ng kahoy na sinindihan bago sumikat ang araw, sa isang bangangang tubig sa tabi ng bintana, sa mga kamay na gumagawa ng mga pandesal ng may parehong debosyon sa pagdarasal, sa isang lalaki na naglalagay na mga bulala sa isang banga ng walang sinasabi, sa isang lugar sa mesa na hindi kailanman inalis. Hindi alam ni Paloma sa sandaling iyon kung mananatili siya o babalik sa Los Angeles. Hindi pa niya alam iyon, ngunit may alam siyang mas mahalaga. Alam niya na hindi na niya hahayaan na lumipas ang oras, na hindi na niya sasabihin na mamaya, na hindi na niya hahayaan na nakawin ng distansya, pagkakasala o katahimikan ang natitira sa kanya. Dahil ang liham ni Rosario ay nagturo sa kanya ng isang bagay na walang lungsot, walang trabaho, at walang bansa sa mundo ang makapagtuturo sa kanya na ang oras lamang ang hindi bumabalik, na ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi laging naroon at na ang oras para bumalik ay laging ngayon, hindi kailanman mamaya, hindi kailanman bukas, ngayon. At si Paloma, sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon, ay narito.